Magandang araw, Profesor. Magandang araw din. Tatanong ako sa iyo. Basta ka ba sa kumbento kagabi? Inalulungkot ko, hindi ako nakapunta kagabi. Ngunit hindi ako nakapunta sapagkat marami akong ginagawa. Pinapayuhan kitang umuwi. Ngayon din. Punitin ang lahat ng mga papel. Maaring maglagay sa iyo sa panganib. Isan ba? Mangyayari. Sa impormasyon. Sa tubal! Yes, yuhu! Baliw, anong nangyari? Pasok, ikukulong ang lahat ng mga estudyanteng kasapi sa kapisanan. Balito, anong nangyari? Wala akong kasalanan. Ikaw ang may saksi, Basilio. Sinabi ko lamang na iyon ay kalululan. Nainip na at hindi mapalagay at mapakali ang mga tao sa entrada, ang Kapitan General na 15 minuto na ang nakalipas at hindi pa nakarating. Nakakita ng mga babae paparating ang mga Ginoo at saka nagbulong-bulungan sa katabi. Magiliw na bumati ang mga binibini at sa pamagitan ng pagpaypay ng abanika. Napakayaman, mang-umas. Dumating sa wakas ang Kapitan General at gayon din ay pinagtugtog na ang Marcha Real. Kasabay niya ay si Padre Irene. Sabay din nagsidatingan sina Doña Victorina, ang kanyang mga pamangkin na si Paolita at si Juanito Pilaes. Ito'y nasilayan ni Isagani na nagdulot sa kanya ng matinding paninibugho. Hindi kinalaman ay dumating din si Sir Pulit, isang kahalina-hilinang dalaga. Agad na patigil ang mga Ginoo at hindi mabaling ang tingin sa dalaga. Ang mga tagapagtanghal ay sina Gertrude na isang Pransisang mga awit at si Pepay, isang kaakit-akit na mananayaw. Natapos ng tanghal silang Gertrude at Pepay, ngunit sadyang nahumaling si Don Custodio sa isa sa kanila. Hindi maalis ni Don ang mata niya kay Pepay. Nang pumunta sa likod ang mga tagapagtanghal, naisip ni Padre Irene ang sumilip sa likod ng tanghalan upang magmasid. Nang makita ni Sir Pulit si Padre Irene ay laking tuwa nito. Ano nagawa mo dito? Nabatid ng Kapitan General ang plano ng pagpatayo ng paaralan, kung kaya't ang nilalaman ng papel ay ang kanyang pagsang-ayon. Iniabot ni Don Custodio ito kay Pepay na sadyang namang ikinatuwa ng dalaga na agad namang ibinigay ng dalaga kay Tadio. Tinangayon naman yun. Tingin ko kay Pipay. Tinanggap ng lupo ng pagpasya. Sumang-ayon sila sa pagpatayo ng paaralan. Oo, tapos? Sandoval! Hayang, Juante, saluin mo! Hindi. What is amoy medyas? Nagsinatuwaan sila at kalaunang umalis. Malaki at malawak ang bahay ni Makaraig, kung saan natitipon-tipon ng mga estudyante kasama sa grupo na naghahangad na magpatayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Unti-unting dumating ang mga kilalang mag-aaral na sina Sandoval, ang estudyanteng magaling bumikas, si Isagani, ang Makata, si Pekson na puro pag-aalinlangan, si Pelaes, anak ng isang Kastilang mangangalakal. Hinihintay na lamang nila si Makaraig upang ibalita sa kanila ang tungkol sa akademya. Sinisguro ko naman ang ating pagpapala dahil isa ako sa nagtatag na ito.
at siyang bumuo ng kilusan na ito. Huwag ka na umasa na magiging positibo ang resulta ng petisyon. Kung sakaling mo pa yung ating petisyon, huwag niyo akong idama dyan. Kapag negatibo ng iyong pag-iisip, Pekson, alam kong makapreli ang kapitan nila, ngunit wala siyang pagkukuro. Wala akong ibig sabihin sa lubal. Naniniwala talaga ako na may sariling pagkukuro ang hiniran. Mga bagay na ito ay seryosong bagay, subalit anuman ang mangyaring basihan upang tanggihan ng pagtatago ng Akademya ng Wikang Kastila. Gabi ang oras ng klase, makakasira sa kagandahang asal ng mga mag-aaral. Laban ito sa integridad ng universidad. Ang universidad ay may obligasyon na tugunan ang pangangailangan ng mga estudyante. Ang universidad ba ay isang konstitusyon? Ano bang matutunan nila? Ngunit, hinahinay ng mga Ginoo, hindi ako makaprayle. Ngunit, yun ang ipinapakita mo. Kaya naman, puro na lang negatibo. Wala na pag-asa dahil ang pagdidipon na ito ay dahil ipapaalam ni Makaray sa ating tagumpay. Subalit ang kapitan hiniran, paano kung hindi siya sumang-ayon na may tulutan tayo? Di sa kabila ng mga papel at artikulo na kung saan ay kanilang inilabas ang mga hangin, na matuto kayo ay lumalabas na kayo pinangarangan at ipinagkakait ngayon. Sa gitna muli na pag-uusap ang mga mag-aaral nang dumating si Makaraig. Leader ng kilusan, makisig, mayaman at maganda ang ugali na may dalang magandang balita. Nagbigyan mo nga ng tubig ang mga panauhin. Padre Fernandez, Padre Salvi at Kapitan Miral, at si Simon. Kaninang umaga nagpakita ko kay Padre Rene. Nabanggit niya sa akin ang pinag-usapan sa Los Baños. Pinaglaban niya ang ating mga hangarin, ngunit lahat daw ay tulad ni na Padre Sibayla. Ang mga Simon. Ikaw! Ang hindi sumang-ayon si Don Custodio sa ating desisyon. Matagal na hindi kumilos ang lupon na iyon. Ngunit sa bandang huli, hinayaan nila ang kataas-taasang lupon ng paaralang Primanya ang desisyon. Yan ang aking sinabi kay Padre Rene. Ang sabi niya ay si Don Custodio ang magdidesisyon. Mainam ito, subalit nasa kamay niya ang ating panapala dahil isa siyang sangguni ng lupon na iyon. Sinabi ko rin iyon kay Padre Rene. Ngunit nailantad na natin ang suliranin ng hamong ito. Sinabi rin niya na kung tayo'y makikipagkaibigan kay Don Custodio, magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. Pagsang-ayon. Umaga po, Ginoo. Magaling umaga. Ginoo, basta. Uy, ikaw, kamusta? Kamusta naman pala ang iyong amain? Mabuti naman ang kanyang kalagayan. Ano ang sadya mo sa akin? Ito nga po pala ako upang ipaalam sa inyo na ang grupo po namin mga estudyante ay nagbabalak na isulong ang Akademya ng Wikang Kastila. Akademya? Nais po namin mapurahan ito ng Kapitan General, ngunit bago po makarating dito ay kailangan ng pag-asang ayon ni Don Custodio. Abay, ano naman ang kinalaman ko diyan? Kaugnay po dito, amin po sana hihingin ang inyong pagpapanig sa amin kung sakali sumungguni sa inyo si Don Custodio. Masilan ang waping yan. Marami akong pag-aari kaya't kailangan kong kumilos ayon sa batas. Ikinalulungkot ko ngunit hindi kita matutulungan. Hindi ako makikialam sa usaping yon. Magagawa sa iyong naging pasya. Sana'y huwag niyo itong pagsisihan pagdating ng panahon. Maawa-awang binata, kung ang lahat lang sana'y nag-iisip ng katulad mo, kahanga-hanga.